Paano mag-compute at gumawa ng solar setup na base sa bill ng kuryente mo? So sa video natin ngayon ay aalamin natin kung paano mag-compute ng solar gamit ang bill ng kuryente. Pero bago yan ay shoutout muna sa inyong lahat na mga subscriber nitong channel. At lalo na sa mga bagong subscribers, welcome po dito sa Toolbox channel. So ngayon ay gamit ang electricity bill mo ay paplanuhin natin ang ating gagawing solar setup. Halimbawa, ito ay may 1,008 pesos na bill ng kuryente. Pero hindi yan ang pagbabasihan natin ngayon. Mas mabilis kung itong total kilowatt hour consumption ang gagawin nating basis. Pero ituturo ko din mamaya kung paano gamitin yung amount ng bill after natin dito sa mas mabilis na paraan. So, ang una nating makukuha ay ang laki ng battery na kakailanganin natin. Mula sa total na 72 kWh, i-convert natin ngayon ito para makuha ang average na kuryente na kinukonsumo sa isang araw. Kasi sa pag-compute ng solar, ang konsumo sa bawat araw ang dapat na i-consider. Dahil araw-araw nagcha-charge at nagdi-discharge ang ating system. So, 72 divided by 30 dahil merong average na 30 days sa isang buwan at 30 days ang ating gagamitin dahil kakapusin tayo sa 31 days dahil mas liliit ang magiging setup kung yan ang ating gagamitin. So 30 days. Ang result nito ay 2.4 kilowatt hours at ito na yung average na konsumo bawat araw. Mula dito sa result na ito ay malalaman na natin ang battery na kakailanganin. Pero dahil nga sa kilowatt hours pa ito, mas maigi na gawin natin itong watt hours. Para mas maging madali ang pagkuha ng capacity ng battery, divide lamang ito ng 1,000. Ang result nito ay 2,400 watt hours. So, ito na ang kailangan nating energy capacity ng battery. At dahil medyo malaki ang konsumo na ito, 24 volt ang gagamitin nating battery voltage o yung tinatawag na o sa solar na system voltage. Mas advantage kasi sa solar setup ang mas mataas ang voltage ng battery, lalo na kung gaya nito na medyo malaki na ang konsumo. Ngayon, dahil ang battery ay rated in ampere hours o yung tinatawag na battery charge capacity, kailangan natin gawing ampere hours itong 2,400 watt hours na nakuha natin kanina. Ito ay sa pamamagitan ng pag-divide nito sa battery voltage na 24 volt kung lead acid battery ang gagamitin at 25.6 volt naman kung lithium battery. Sa halimbawa natin ito ay lithium battery ang gagamitin natin. So, ito 25.6 volt. Ngayon, ito ay magiging 93.75 ampere hours na. Pero hindi pa natin na i-apply ang safe limit ng percent DOD para mas tumagal ang buhay ng ating battery. Kung lead acid ang gusto mong battery, gagamit ka ng 50%. Pero kung lithium battery, ay gagamit ka ng 80%. So 80% tayo kasi lithium ang gagamitin natin. Kaya ang resulta para sa gagamiting battery ay 117.18 ampere hours at 24 volt o 25.6 volt ang battery voltage. Ito na rin yung tinatawag na system voltage nitong ating gagawing setup. Meron akong nakita sa 1-point system na swak dito. Ito yon, 120 Ah na 25.6 volt. Ngayon ay sa solar panel naman. Sa solar panel ay mabilis lang. Gagamitin natin ang mismong nakikita natin sa bill kanina. Itong 2.4 kilowatt hours o 2,400
400 watt hours. Divide lang natin ito sa 3.5 hours sa sun hours. Kung saan ito lang yung kabuuang time na maganda ang pag-harvest ng solar panel sa buong araw. Ang result ay 685.71 watts na solar panel ang kakailanganin natin. Meron akong nakita dati na 370 watts na solar panel. Pwede yun, dalawa. Pero para hindi bitin ang charging mo, lalo na kung makulimlim at mahina ang harvest ng solar panel, pwede kang mag-increase sa medyo mas mataas na wattage ng solar panel. Pwede kang gumamit ng dalawang 460 watts o di kaya ay diretso ka na sa dalawang 500 watts. Ngayon ay sa solar charge controller naman. Pwede na ang 40 amps dahil kaya nito ang hanggang 1,100 watts na solar panel kung 24 volt system. At sa inverter naman ay ang pagbabasihan natin ay ang total wattage ng common house loads gaya nito. So ito ay may 610 watts na total power. Pero gagamitan natin yan ng safety factor at i-divide natin ng 80%. Kaya ang gagamitin nating inverter para dito ay 762 watt. At diretso na natin ito sa 1000 watts para siguradong kayang-kaya. Ito din kasi ang available sa market sa ngayon na kasunod ng 600 watts inverter. Pwede na dito itong Snady, Wall Solar, Samdon at yung mga kagaya nito. So ito na ang magiging main components natin. Ang battery ay isang 120 Ah na 24 volt lithium battery o 25.6 volt. Ang solar panel ay dalawang 400 watts o dalawang 500 watts. Ang solar charge controller naman ay 40 amperes na MPPT. At ang inverter naman ay 1000 watts na 24 volt. By the way, hindi ito kasama sa topic natin. Sa mga gustong malaman, ang estimated cost ng ganitong setup ay nasa 50 to 55,000. Kasama na dyan ang mga breaker at mga wire na isasama natin sa discussion maya-maya. By the way, dito sa solar charge controller at inverter, pwede kang gumamit nitong ganitong hybrid inverter para mas tipid sa space. Pero kung mas preferred mo ang separate na components ay okay din naman. Ngayon ay idadagdag natin ang size ng mga breaker at wire. Itong wire at circuit breaker sizing na ito ay nakalculate na natin base sa solar wiring tutorial na mapapanood din sa channel na ito. Ilalagay ko na lang ang link sa description kung hindi nyo pa napanood yon. Medyo mahirap nga lang ang paraan ng pagka-compute pero siguradong safe ang setup ninyo sa ganung paraan ng pagka-compute. So sa wire mula solar panel papuntang solar charge controller ay gauge 8 o 8 mm squared at dapat 8 meters pababa lang ang haba. Mas maiksi, mas okay. At gagamitan ito ng 32 amps o di kaya 40 amps na circuit breaker. Ang gagamitin naman para sa charge controller papuntang battery ay gauge 8 pa rin at kailangan 1 meter lang ang haba nito mula SCC papuntang battery. At 40 amperes naman ang gagamiting circuit breaker. At sa battery papuntang inverter ay gauge 8 at hindi dapat nalalagpas sa 1 meter ang haba. At ang gagamiting circuit breaker ay 50 amperes. So, kumpleto na ang mga pangunahing materyales ng solar setup. Pero, gaya ng sinabi ko kanina sa simula, paano kung ang amount lang ng bill ang pwede mong gamitin sa pag-compute? Well, ganito yan. Sa paraan na ito, ang importante pa rin ay makuha natin ang daily average consumption gaya nung hinanap natin kanina. Kailangan mo din dito malaman ang presyo ng electric service provider ng per kilowatt hour or rate ng kuryente sa inyong lugar. At ang gagamitin nating presyo dito sa example natin ay 14 pesos. Halimbawa,
kanina sa simula ay nakita na natin ang amount ng bill na 1,008 pesos. I-divide natin ito sa 14 days para malaman ang konsumo ng kuryente sa isang buwan. Ang resulta ay 72. Looks familiar? Yes, dahil ito yung nakita natin kanina sa simula. So, ang susunod dito ay ang pag-divide na sa 30 days para makuha ang konsumo sa bawat araw, gaya ng ginawa natin kanina. At ang resulta ay 2,400 watt-hours o 2.4 kilowatt-hours. So, after natin makuha ang konsumo sa bawat araw, ay sundin lang natin ang procedure kanina. So, hanggang sa susunod, sana ay nakatulong itong video upang masagot ang iyong mga katanungan tungkol sa topic na ito. Hanggang dito na lang, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para updated ka kapag may bagong video akong i-upload dito sa channel. Salamat po at keep safe tayo palagi mga bossing.